Okay, matapos nating maabot ang 100,000 subscribers at dahil ika-3 taong anibersaryo na rin ng ating YouTube channel, ay nagsagawa ako ng isang livestream nitong December 22, 2023 na kung saan ay tinupad ko ang pangako kong face reveal para sa mga viewers natin na naghihintay. At syempre, namigay din tayo ng mga papremyo at t-shirt sa mga maswerteng nanood at nanalo sa ating live. At nitong ang December 28 ay natanggap na rin natin sa wakas ang pinapangarap, inaasam-asam at minimithi nating silver play button. Kaya muli, taos puso akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo dahil kung wala kayo ay malabo nating maabot lahat to. Kaya naman bilang ganti ay patuloy lang tayo magbabahagi ng mga nakalilibang at mga nakakapangilabot na videos. Simulan na natin. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Sedi YC. At kuha naman ang bidyong ito ng isang lalaki na nagngangalang Dave habang siya ay nasa isang kwarto ng isang ospital dito sa atin sa Pilipinas at naghihintay ng mga nakang kanyang kasintahan. Naisipan niyang mag-record nung araw na ito dahil sa kakaibang pakiramdam habang siya ay nag-iisa sa loob ng kwarto at hindi niya inaasahan ang kanyang nasaksihan. Halak kayo. Naiungo sa bawas. Yawa. Ipinakita ni Dave sa umpisa na walang ibang taong naroon sa loob ng kwarto bukod sa kanya. Pero sa kanyang pagsilip sa ilalim ng kanyang kama, nakita niya mula rito ang mga paang ito ng mistulang isang tao na nakatayo malapit sa kama na nasa dulo ng kwartong ito. Totoo nga kaya ang nakuhanan ni Dave sa bidyong ito? Isa nga kayang multo ang nagpakita sa kanya sa loob ng kwartong ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang ghost hunter na si Ian na may-ari ng YouTube channel na Midwest Ghost Hunter ay binisita ang isang lumang bahay sa US na ipinatayo noong 1901 ng mag-asawang sina Fred at Minnie Eckhart na sa paglipas ng mga panahon ay nagkaroon ng maraming anak at namuhay ng masaya sa bahay na ito. Kaya naman pinaniniwalaan na magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin naninirahan ang kaluluwa ng pamilya sa bahay na kanilang minahal. Sa kasalukuyang panahon ng bahay na ito ay naging isang paupahan at ayon sa kwento ng mga naging guest ng bahay na ito ay nakarinig di umano sila ng mga tunog, yabag, mga poses ng mga batang tumatawa at may ilan pang nakakita sa di umano'y operasyon na mag-asawang Fred at Minnie Eckhart. At sinubukan nga ng Midwest Ghost Hunter na si Ian na mangalap ng mga patunay na ito ay totoong haunted. Minnie or Fred Eckhart, are you here? I'm in your lovely home. Are you okay with me visiting? If you can hear me, could you make a sound somewhere in this house? It's awfully quiet in here to start. I'm not really feeling any. Minnie, was that you? Could you speak again? I'm not really feeling any. I'm not really feeling any. I'm not really feeling any. I think I heard somebody in here. Minnie, you don't have to be shy. I'd just like to speak with you. I'd just like to speak with you. If you are indeed here and I'm not going crazy, could you touch this green light that's on the table? You can use whatever energy you need. You can use energy from me, from my cameras.
Is your name Minnie Eckhart? Are you still here? Are you still living in your home? If you are Minnie Eckhart, could you touch that green light again? Yeah, that's what I figured. Are you the voice that I heard earlier? Or was that somebody else? Was that voice you? Yes. Are you aware that you have passed away? You're no longer living. Whoa. Okay. So then, why do you stay here? Why don't you pass on to the next life? Is there a next life? Yes. Okay. Are you stuck here? Or do you just like it here? Yes. Okay. I can definitely understand why. This is a lovely home. Is Fred... Okay, whoa. I heard that. Minnie, was that you? Did you just make a sound? It's like a tap on a wall. If that was you, could you... Okay. Oh. I heard that. That was right behind me. What? What is that? Oh my god! What the hell? That's like a radio. But how? What? It's still on, but it's not making noise. Oh my god, the stack's coming in more. Hello? Nagumpisang marinig ni Ian ang boses ng mistulang isang babae na posible di umanong mula kay Minnie, at nang sinubukan nga ni Ian na makipag-ugnayan dito gamit ang kanyang EMF meter, ay makikitang may nasasagap ang EMF meter at tila ba sumasagot sa kanyang mga tanong ang kaluluwa ni Minnie. Pero maya-maya pa ay bigla na lang bumukas ang isang lumang radyo malapit kay Ian, at nang sinubukan ni Ian na mag-hello dito, ay maririnig mula sa radyo ang mistulang boses ng isang babae na sumagot sa kanya. Matapos ito ay napagpasyahan ni Ian na bumaba sa basement ng bahay. What the hell was that? Hello? If that was you, could you make another sound? What the heck? Oh. Oh my god, this is one creepy room. Who's down here with me? What the hell? Oh my god. What? That's a tricycle! That's a tricycle! Oh my god! What the f? It's like up against the wall! Oh my god, that is terrifying. Whoever moved this tricycle, could you move it again? If it moves again, I don't know if I'm gonna stay down here, especially if it comes towards me. I'm out. I'm out. So you have to actually push this thing to get it to move. I mean, how do you explain that? Okay, that was a child's voice. Did you just speak? I'm freaking myself out now. Habang nasa basement ay nakarinig si Ian ng malakas na tunog, at nang hilingin niya na muli itong gawin ng kung sino man, ay nakarinig naman siya ng paglangit-ngit. Nakalaunan ay napagtanto niya na mula pala sa bisikletang ito, na kanina lang ay makikitang nasa gitna pa
pero ngayon ay makikita na malapit na sa dingding. At habang ipinapaliwanag ni Ian ang posibleng nangyari, ay maririnig naman ang boses ng isang bata na sumagot sa kanya. Pagkatapos ito ay muling pumanik si Ian sa ground floor ng bahay para kumuha ng mga litrato. Is anyone in here? Could you show yourself to me? Minnie, are you still in here? Could you appear by that radio that you turned on earlier? Weird. I got like an orb like right next to it. Is there anybody upstairs? Oh, I thought I heard a creak up there. Hello? Whoa, what the f? Dude, I just saw a shadow. Holy shit. It's right up here. Hello? There was somebody standing like right there. Sa pagkuha ni Ian ng mga litrato, lumabas mula sa isang litrato ang isang puting imahe na malapit sa radyo. At sa hagdanang ito naman ay nakuha na ni Ian ng litrato ang isang anino. Fred, is that you? Are you watching me? I'm gonna go up there. I'm gonna go up there. Okay, Fred, I'm coming up. Oh, that was a loud thump up there. Is it okay for me to come up there? This is where Fred has been seen the most. Where are you right now? Are you in this room? I just want to speak to you. That's it. Oh my God, what the? Those were footsteps. Fred, are you out there? I heard you walking. Did you walk up to this doorway? Are you somewhere in this room? Holy shit! Oh my God! Oh, okay. Holy moly. That was loud. I'm sorry guys, I don't mean to retreat, but I just do not feel wanted in that room. What? No way! Dude! That was the door! Oh no! He just shut the door on me! Nakarinig si Ian ng pagpadyak at sa tingin niya ito ang kaluluwa ni Fred. Pumanik si Ian sa itaas at pumasok sa loob ng kwarto ni Fred at dito ay nakarinig siya ng mga yabag mula sa labas at mga pagkatok na para bang hindi nagustuhan ni Fred ang ginawang pagpasok ni Ian sa kanyang kwarto. Dahil sa paglabas pa ni Ian ng kwarto ay bigla na lang ding sumara ang pintuan at di pa siya nagtatapos. You can move any of those toys back by that chair. Heck, you can even move this doll right here. Could you move that duck? What the heck was that? Could you make that go off again? Whatever that was? Was that a music box? Oh my God. Holy moly. This is freaky. Is it over here? No, I don't see anything like that. I don't know what that came from. Whoa. That was right here. Which one of them was it? Is it one of the dolls? What the heck? Oh my gosh. It was her.
It was her! Oh my gosh. Now the question is, who the heck was making that go off? Don't tell me it was you. You know, I never actually went in here yet. Whoa. What the heck? I just heard like a voice. Hello? That was like right when I opened this closet. Is there someone in here? Is there somebody in here? Ooh, I get the chills in there. I just captured this white mist-like form floating in the closet. Oh, what the? What was that? Who's in here? Hello? Whoa! Whoa, 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 whoa! Dude! A freaking doll just got knocked over! Look it! Right there! Holy crap! Although I did not capture the clown doll moving on video, I did snap this photo of it being dragged off of the shelf. What's even stranger is that this fog-like aura seems to be surrounding it. Habang nasa kwarto ng mga bata ay hiniling ni Ian na magparamdam ang kung anumang naroon. At dito nga ay nakarinig si Ian ng tunog na nagmumula pala sa isa sa mga manika. At nang binuksan naman ni Ian ang closet ay narinig niya ang boses ng isang batang babae. Sinubukan ni Ian na kumuha ng mga litrato at lumitaw mula rito ang isang puting imahe na mistulang isang bata na makikita rin mula sa litratong ito na mga oras bago makulog ang isa sa mga manika. Oh, what the? What was that? Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Ian ay mga patunay na totoong haunted ang bahay na ito. At patuloy pa rin na nagmumulto ang pamilyang unang nagmay-ari nito. Ang mga kaluluwa na nga kaya nila ang nakuhanan ni Ian sa mga litratong ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At kuha di man na ito sa ring camera ng isang pamilya sa US na ibinahagi nila sa TikTok matapos ang isang gabi na meron itong makuhanan na makapanindig balahibo. It's on my ring camera last night. Mula sa kaliwang bahagi ng kanilang bakuran, makikita ang paglitaw ng mistulang isang usok na may hugis na parang isang tao na lumilipad, na pinagalaw ang duyan na ito at lumipad papalayo. Ang maikling video ito naman ay kuha di umano sa livestream ng isang grupo ng mga ghost hunters na nag-imbestiga sa isang gubat sa UK. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng maputi. The manifestation. Whoa, what was that? Did you see that? I've seen something there. What the F was that? I've seen something. I saw it as well, mate. But I think I saw it in a different position to you. I saw something physically appear. Did you? Sa maikling bidyong ito makikita ang tila isang puting usok na may wangis na parang isang tao ang unti-unting naglaho ng matapatan nito ng kamera ng isa sa mga ghost hunter.
Totoo nga kaya mga nakuhanan sa mga bidyong ito? Mga patunay nga kaya ito na ang mga multo ay nariyan lang sa ating paligid at tahimik lang sa atin na nagmamasid? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinyon. Ang ghost hunter na si Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay binisita ang isang mansyon na dating pagmamay-ari ng isang lalaki na nagngangalang Pablo. Nakinitil ang kanyang sariling buhay sa loob ng mansyong ito at sinasabing ilang dekada matapos ang kanyang pagpanaw ay may mga natagpo ang mga labi ng mga bata mula sa basement ng mansyon. Dahil dito ay pinaniniwalaan na ang mansyon ay haunted at pinamumugara ng mga multo. Kaya naman sinubukang alamin ni Franco kung may katotohanan nga ba mga kwentong ito. It's coming after me because I thought I heard something in the forest. It's so huge out here with the property. What the hell is that? Come on. I saw something inside the room with the night vision. However, I reviewed it from the very beginning, and when I was walking in from the front door, I could see what looks like, I don't know if it was an apparition or something, kind of leaning towards the window. Look at this place. I literally just had something. This door just opened up on me on my way inside. Carlos, is that you making the noises outside? Are you trying to distract me, Carlos? I'm literally hearing noises outside. Carlos, are you walking? I'm literally getting noises outside, and the K2's going off. Carlos, are you here with me in this room? Carlos, can you tell me what happened? Why was there two bodies in this room? Or under the house, at least. Sa umpisa pa lang ng bidyong ito, habang nasa labas pa lang ng mansyon si Franco, ay nakita niya na mula sa bintanang ito ang mistulang mukha ng isang tao na nakasilip sa kanya. Dahil hindi sigurado si Franco kung ano ito, ay pumasok pa rin siya sa loob ng mansyon at dito nga ay bigla na lang bumukas ang isang pinto. At sa pagpasok ni Franco sa loob ng kwartong ito, ay wala namang kahit ano na naroon. Matatandaan na sa kwartong ito rin nakuha na ni Franco ang imaheng ito at kung ano man ito ay wala na ito sa loob ng kwarto. Just talk with me, Pablo. I just got a light. The light just flickered. Pablo? Do you want to talk with me? Are the lights going on and off in here or what? That's the first time I've seen that. Look at this. I don't know if that was probably swaying or just randomly sways, but ever so slightly it's kind of moving. See it? Are you happy?
Are you okay with me being here? I'm like clenching onto my flashlight right now. Would you like that? Would you be afraid if I went upstairs? I heard that's where you took your life at, Pablo. I just got noise in here again. I'm gonna have to go up there whether you like it or not. I don't know if that's a banging sound or something on the floor moving. Pablo? Okay, I lied. I'll let you on my flashlight. Sa patuloy na paglilibot ni Franco sa loob ng bahay, ay nakuhanan niya ang pagpapatay sindi ng mga ilaw sa loob ng kwartong ito at ang paggalaw ng chandelier na ito. At matapos ito ay napagpasyahan ni Franco na bumaba sa basement ng mansyon kung saan sinasabing natagpuan ng mga labi ng di umano'y mga bata. You could talk with me. I heard something. Hello? Oh my God. Listen. There's heads all around me right now. I want to talk with you. Do you think you could talk with me? I literally hear music. I literally hear music. I'm hearing what sounds like crying, or I keep saying crying, but listen. I don't know if that's a song or am I hearing someone talking. I'm underneath the house where there's like catacombs under here. What the hell is that? Habang si Franco ay nasa loob ng basement, ay ilang ulit na maririnig sa video ang mistulang boses ng isang bata na nagsasalita at umiiyak. At sa bahaging ito ay nakita ni Franco ang pagdaan ng isang puting imahe na nung sinubukan pa niyang sundan ay tila ba bigla na lang naglaho. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Franco ay mga patunay na totoong haunted ang mansyong ito. Ang mga multo na nga kaya ng dating may-ari ng bahay at mga batang pumanaw sa loob nito ang nakuhanan ni Franco. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At kuha di umano ito isang gabi habang siya ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw sa kanyang trabaho. Ayon sa kanya ay naisipan niya mag-video nung gabing ito dahil sa walang tigil na pagkahol ng kanyang mga aso at pag-iingay ng kanilang mga alaga manok. At sa kanyang pagsilip sa kanilang bintana ay nakita niya ito.
Mula sa bintana nakita at nakuhanan niya sa isang bubong ang mistulang isang babae na may mahabang itim na buhok at pulang kasuotan, na dahilan para putulin niya na agad ang video at isara ang bintana. Ayon sa ating sender ay hindi di umano siya nakatulog buong gabi dahil sa kanyang nasaksihan, at magpasa hanggang ngayon ay hindi niya alam at ng kanyang mga kapitbahay kung ano o sino ang babaeng ito. Gayunpaman ay nanindigan siya na ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang bidyong ito ay mula naman sa isang TikTok user na nakakita ng isang sirang kotse sa sementeryo na parabang nanggaling sa isang aksidente, at naisipan niyang mag-video nung araw na ito matapos niyang marinig ang pag-iyak ng isang babae. Narito ang video at panoorin mo ito ng mabuti. You okay? What the hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Miss? Hello? Sa una ay maririnig pa ang babaeng umiiyak, pero tumigil ang pag-iyak nito nang mapansinan ng lalaki na wala naman palang babae na naroon sa loob ng kotse. Pero hindi niya nakita na sa bahaging ito ay tila may isang puting imahe na pumasok sa ilalim ng sasakyan. Totoo nga kaya ang nakuhanan ng lalaki sa bidyong ito? Posible kaya na ang sasakyan na ito ay na-recover mula sa isang aksidente at ang babaeng sakay nito ang siyang nagparamdam sa lalaki? Isa nga kayang multo ang nahagip ng kanyang kamera sa bahaging ito? Kayo na ang bahalang umusga. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!